Welcome to my channel! Guys, welcome here, MDS Vlogs. There we go. Our vlog for today is all about how to apply a production worker here in Australia. Yan ang ating tatalakayin ngayon, guys. I-share ko sa inyo kung paano ba ako nag-apply as a production worker here in Australia at kung magkano ang sahod as production worker sa Australia at kung anong klaseng trabaho ang aking in-applyan dito sa Australia. So, I am very happy to share to all of you guys kung ano ba ang aking journey dito sa Australia. So, i-share ko sa inyo kung paano ako nag-apply as a production worker here in Australia. Una guys, nag-sign in ako doon sa seek.com.au. So, nag-sign in ako doon sa Seek. Yung Seek dito sa Australia guys ay isang advertisement agency na yung mga company naglalagay ng mga ads doon kung ano yung mga kailangan nila, yung mga hina-hire nila na worker. So, doon ko sinubmit ang aking resume sa Seek. So, ngayon, naka-receive po ako ng notification or not notification exactly guys. Sorry sa term na ginamit ko is recommended for me itong job na in-applyan ko as a mushroom picker. So, yung Seek, nakalagay doon sa aking pag-check ko, recommended for you, kasi sila yung nagre-recommend ng trabaho na para sa'yo. Kasi, pag nag-sign up ka sa Seek, ilalagay mo doon kung ano yung deserve na trabaho, kung anong trabaho ang hinahanap mo. So, kung mayroong mga company na related doon sa work na hinahanap mo, nilalagay nila doon recommended work for you. So, yun nakita ko itong aking napasukan ngayon. So, itong pasukan ko ngayong trabaho ay isang production worker sa mushrooms. Guys, napaka-easy yung trabaho ko sa mushroom company. Siguro yung mga iba dyan nagtataka, bakit ba? Paiba-iba yung mga vlog ko. Merong grip speaker, merong job cleaning. Yes, guys! Ito ako, ang lola niyong mataba. Palaban ito kung anong trabaho, wala tayong pinipili, wala akong sinasanto. Grab the opportunity. Yung aking grip speaker, guys, ay every weekend lang yon. So, ngayon, wala na kasing grip speaker kasi ang picker hindi naman permanent. Kasi pag natapos mo nang i-pick yung mga grips, hindi ka na magpipick ulit. So, yung pag-pick ko ng grips, ano lang yan, every weekend. Ang akin namang job cleaning every weekend, guys. So, inaano-ano ko yan, guys, para ma-accommodate ko lahat. So, ngayon, I'm happy to tell you, guys, na meron akong regular job as a manager. At ito, guys, ang ikwento ko sa inyo kung paano ako nag-apply. Yun nga, nag-apply ko sa Seek. And then, nag-submit ako ng resume. Kasi nung nakita ko na recommended sa akin, yung work na yon, nag-try akong mag-send ng resume. So, yung resume, guys, dapat meron kayong nakasave na resume sa computer ninyo para ma-send ninyo right away. Kasi ang applyan dito sa Australia, iba, lahat online. So, hindi na kailangan pupunta ka sa agency, hindi na kailangan pupunta ka doon, mamasahe ka, ganyan-ganyan, para mag-apply. Sa online na lahat, guys. So, bibigay ko sa inyong tips. Kung gusto ninyong mag-apply ng trabaho, or kahit saan man kayo ngayon sa mundo, pwede kayong mag-registered sa seek.com.au. Nandoon lahat ng mga trabahong hinahanap ninyo kasi isa itong advertisement website. So, lahat ng mga company doon sa kanila, nag-aano ng
job. So, mag-apply kayo guys kung gusto ninyo. Marami doon mga posisyon na angkop sa inyong mga skills. So, doon na. Yun guys. Nag-apply ako doon. So, yun. Nagpasa ako ng resume dito sa Mushroom. So, nung nagpasa ako ng resume guys, nung gabi, kinabukasan, nasigaan pa ako tumawag agad. Kasi kailangan nila ng mga tao. Maraming tao ang kailangan nila guys. Kasi isang malaking company po ito dito sa South Australia. Sila po yung pinakamalaking distributor ng mushroom sa buong Australia. At nag-i-export sila sa ibang bansa. Hindi ko pa pangalanan itong company na to for the security purpose. So, ngayon guys, dahil sa madami silang kailangang tao, na-hired ako agad. So, nung pinatawag ako, kasi hiningian ako ng araw kung kailan ako available for personal interview. Kasi nag-usap kami sa cellphone lang. So, binigyan ko siya ng araw kailan ako free, and then pumunta ako doon. So, yun, natanggap ang lula nyo. So, sa madaling salita, nakapagtrabaho na ako doon is 1 week na akong nagtatrabaho doon at isi-share ko sa inyo kung magkano ang sahod ng isang mushroom picker. So, sa nakikita nyo guys, sa nilagay kong video, yung ating shade, yung company na yon kasi 2 building siya, merong mga shade room, yung lahat na nandoon ang mga mushroom. So, pag pumasok ka doon, sobrang lamig kasi kailangan po ng mushroom ng malamig na temperature para patuloy ang kanilang pagtubo. So ang sahuran dito guys, hindi siya per hour. So, yung training namin, kasi nag-training kami ng 1 week, so ang training namin yon fix yung per hour namin, $25 per hour. Then, 8 hours kaming pumapasok kasi training pa lang kami in 1 week. Pero, this coming Monday, kasi official na, start na po yung aming trabaho, kami po ay wala na po kaming per hour. Pero, guys, ang good news kasi wala na nga kaming per hour, pero ang sweldo namin nagbe-base doon sa harvest namin ng mushroom. So, sa makatwid per kilo ang binabayaran nila sa amin. So, para kaming nagbebenta ng mushroom. So, di ba? Ang ganda. Para kaming nagbebenta ng sariling mushroom. So, pabilisan na lang ng harvest. So, ang kalakaran guys ay 95 cents per kilo. 95 cents per kilo. So, lahat ng ma-harvest mo na mushroom, kasi may timbangan kami, nakalagay yung aming tray doon. So, lagay ka lang ng lagay doon. Tapos, titingnan mo kasi tag 5 kilos, 4 kilos ang isang box. So, kamada mo lang yung box guys kasi merong mga box mover, yung mga ibang tagakuha ng box. So, yun lang gagawin mo. Harvest ka lang ng harvest ng mushroom. Harvest ka lang ng harvest. Pero, kailangan mo mag-ingat guys sa pag-harvest ng mushroom kasi dapat pag nagkuha ka ng mushroom, dahan-dahan kasi ang mushroom napaka-sensitive. Konting galos lang, nagbabrown siya agad. So, dapat yung mushroom mo, pretty talaga siya. So, ito guys, ang kagandahan sa per kilo. Kasi kikita ka as much as you can. Mabilis ka talagang mag-harvest ng mushroom. Malaki ang kinikita. Kasi based sa mga nagtatrabaho doon, na mga tinatanong kong mga Pilipina, marami kasing Pilipinang nagtatrabaho doon guys. Iba-ibang lahi ang mga nagtatrabaho doon kasi ang mga workers doon sa ngayon ay nasa more than 300 workers. So, meron kaming napakalawak na locker. So, doon lahat nagkikita-kita yung mga workers. May mga Pilipina. Basta ang dami-daming iba-ibang lahi. So, yung mga tinatanong ko doon sa mga harvest nila kung magkano, yung ibang medyo mahina lang mag-harvest, nakaka-harvest sila ng 300 kilos a day. $285 guys. $285 times sa pera natin ay pumapatak siya ng 9,975. Ang isang araw na 300 kilos na na-harvest po niya ay pumapatak sa Philippine money ng 9,975 sa 300 kilos na mushroom. Kita nyo yan guys, ang laki ng sinahod niya sa isang araw. I-times 5 natin siya guys. Times 5 in 1 week kasi dito sa Australia, ang sahuran po dito ay weeklyhan. So, ang sahod po niya sa isang linggo po ay pumapatak ng 49,875 in peso. So, yan ang kinikita dito sa mushroom farm. So, yan ang kinikita niya guys sa mushroom farm.
sana ma-hit ko ito. Kasi, based sa aking experience for the 1 week, yung isang araw ko nakakakuha lang ako ng 38 kilos. Kasi, training pa lang naman kami, 38 kilos ang nakuha ko sa isang araw. So, ang 38 kilos guys, tinungtal ko siya. 38 kilos. 38 kilos. Wait siya guys. Basta! Nasa kulang-kulang mga $200. 38 kilos, mga $200 siya. Hindi na siya logi. Kung tutuusin yung 38 kilos, parang yun na yung basihan sa per day, per hour. Kuha ko pa rin yung 8 hours, guys. So, sana, di lang sasakit yung balikat natin, ay may injury ako, guys. So, makukuha natin yan na may pang super chat tayo sa ating mga masisipag na admin. Basta lang, guys, kasi para tuloy-tuloy yung ating trabaho kasi na-excited ako dito dahil regular po itong trabaho na ito as long as you want doon ka. Yung iba doon, tag-ilang taon na silang nagtatrabaho doon. So, ang dami pa nilang hinahired na workers, guys. Nagsabi pa sa akin, baka may kapitbahay ako or something kakilala, dalhin ko doon. Kasi ang mushroom nga, guys, pabilisan ang harvest. Kasi hindi pwedeng magtagal ang mushroom ng tag-ilang araw. Kasi pag nag-open ang mushroom, guys, hindi na siya pwedeng i-market. Pag nag-open ang mushroom, reject na yan. Pakain na sa baka. So, kailangan rush, guys. Rush ang harvest sa mushroom. Kasi ganito, nag-harvest ka ng ganito ngayon dito, pagbalik mo yan sa sunod araw, siksikan na naman sila. So, ang ginagawa namin, inuuna namin harvestin yung medyo malalaki. Kasi, kung hindi mo sila ha-harvestin, hindi yun makakahinga yung maliliit. So, yun ang ginagawa namin, guys. So, napaka-easy. Yun nga lang, medyo mataas kasi yung shelving, hanggang 6. Hanggang 6 yung shelving. So, meron kaming trolley na, di machine yung trolley namin, guys. Nasakay kami doon, tas forward, backward, forward, pataas, pa ganon. Pag nagha-harvest ka, pwedeng patakbo yung trolley sa gilid ng shelf, harvest ka lang ng harvest. Yun nga ang trabaho ko ngayon, guys. So, sana po ay yung iba dyan na nang babas sa akin dahil ako, nasanay naman ako dyan, guys, kasi lumaki yung katawan ko ng ganito, guys, napuno ako sa pangbabas ng mga tao. So, okay lang yan, guys. Tsaka yung mga nagtuwad-tuwad dyan sa ating mga video, okay lang yan, guys. Thank you so much! Thank you so much! Thank you so much sa mga lahat na nanonood sa MJS Vlogs. Thank you so much!